Hi again, travel partners. So ngayon, let's talk about po sa video 4 is yung ticket history. Okay, so again, all the bookings po ng domestic and internationals, makikita mo yan sa ticket history. Okay, so for ticket history, all you have to do is i-change mo lang yung from na date when you started. For example, kaka-start mo lang ng April. So para makita mo yung buong booking mo since you started. So yan. So ako, I started, for example, this portal is February 1 na lang, lagay natin. So, click mo lang yung all booking para lalabas lahat. Huwag mo na pong galawin yung filter na ito. Huwag na po. And then, click submit. There you go. Ganun lang po yung kasimple. Huwag nyo na po i-complicate. I-edit mo lang yung from. Etong today naman po nakadate yan eh. So, from to date, click all booking, click domestic or international, then click submit. Ito na po yung lalabas. Okay, so kung ano yung hinahanap mo dyan na flights, yun po yung i-check mo dyan. So, for example, ito. Okay, so yung action, click mo yan, lalabas yung proof of purchasing. Or ito yung pwede mong gamitin as resibo na ibigay sa customer mo. 'Di ba? So, maganda rin. So, ngayon, kung gusto mo naman siyang i-print, click mo yung print na logo. Yan. And then, click print. There you go. Ito yung complete ticket po na pwede mong ibigay kay customer. By the way, ang ticket naman po, pwede naman pong online na. Nasa mobile na, picture lang. No need na naka-print out. Okay? So, mas pinapadali na po yung buhay ngayon sa technology po natin. Okay? Kasi ang importante naman dyan is yung airline PNR. Okay? At yung pangalan po ng pasahero. So, always bring 2 valid IDs. Yan. Okay, so you can email also. Kung gusto mo i-email sa sarili mo or email mo sa customer mo, you can do that. Okay, so for example, email ko lang. Yes. So, ticket copy mailed successfully to eBiyahe. So, let's check. Yan, air ticket. So, ito yung whole ticket po ni customer. Okay? So, explain to your client yung time ng departure niya at saka yung dating ng arrival po niya. Okay? So, ma-explain nyo po yun. Okay? Going back, okay, so I want to maximize the opportunity to explain here sa ticket history kasi one of my favorite here sa portal is yung ticket history. Okay, so just in case, no, na, and also, I want to clarify. Okay, so yung balance amount po na ikakaltas dito sa funds mo is yung total amount na airfare. Hindi kasama yung service charge mo. So, for example, nag-search po tayo. Manila to Cebu, one way lang. So, March 30. Okay. So, ang lumabas dito na pinakamura is yung PAL, which is 4,225. So, 4,225, meron na ako ditong 100 pesos na income, remember? Dun sa service charge na nilagay natin. Okay. So, ang kakaltasin dito at ang kailangan na pondo, nag-load. 3,700 na lang, 3,768. So, ang kakaltasin sa balance mo is 3,668. Hindi kasama yung 100 na income mo. Pero, ang kailangan na pondo mo dito is 3,768 kasi yun yung nababasa ng system. So, paano kung ayaw mong isamang ipondo yung 100 pesos na income mo? Anong kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin bago mo i-book, okay, kunyari, ito na yung binigay mo kay customer. Ma'am, 3,768, sabi ni customer. Okay, sige ma'am, ito na yung bayad. Okay, bago mo i-book yan, ang gagawin mo is i-home mo. Yan, home. Punta ka sa service charge. Diba 100 yung adult? So, meaning dun sa 3,768, may 100 ka. Ang gagawin mo dyan is 0 mo. Lagyan mo ng 0. Proceed. Okay? So, close. Yes, 0 mo. Don't worry. I'll explain later. So, balik ka ulit doon. Sige po, ibubook ko na po. Manila to Cebu, 30. So, search flight. Yan. So,
Yung AirAsia yun kanina, di ba? 3768 siya kanina. Hintayin lang natin mag-load. Okay? Yan. Hintayin lang natin matapos yung loading. Yan. Okay. So, Manila to Cebu, April 30, 2019, 3668 na siya. Okay. So, once you book that, book mo na diretso. Okay? It's okay. Basta book mo siya diretso. So, once na na-book mo na yan, so, tapos diba, syempre, ang pondo mo lang dito is yung 3,668. Kumbaga, ninet mo na nga siya eh. Wait lang, naglo-loading. So, ang ipopondo mo lang dito is 3,668. Kahit ang sinabi mo kay customer mo is 3,768. Clear po? Ang ipopondo mo na ngayon is 3,668 kasi tinanggal na nga natin yung service charge mo. Once na na-book mo na yan, don't worry kasi pwede ka pa rin mag-edit ng service charge bago mo ibigay sa customer mo yung ticket. How? Go to ticket history. Okay. Click kung kailan or hanapin mo yung tickets mo. So, click all booking. Submit. Okay. So, for example, ito. Ito yun. So, click mo. Nakita nyo po ito, service charge. So, kunyari, naka-0 yan, ha? 0 yung nakalagay dyan kasi naka-0, for example lang. So, ngayon, pwede mong i-edit yan. Diyan ka maglalagay ng service charge mo. Tama? So, ganun po yun. So, kahit nga naka-0 yan, before you print ticket history, okay? So, pwede kang mag-edit ng service charge dito sa ticket history. And then, click. Tama po? So, for example, i-0 ko. Print. How much siya? 7,895. Okay? 7,895. Tapos, dagdagan natin. 7,895. Tandaan nyo, ha? Ay. Wait lang. I-0 natin. Update. Wait lang. Okay. So, print. So, naging 6,895 na lang kasi nga zinero ko siya. Okay. So, kung lalagyan mo yan ulit, gawin mo 1,000. Update mo ulit. Print. So, naging 7,895. O, diba po? So, ganun po siya. Okay. So, yan. And then, you can email again. Okay. Or you can reprint it again. And good thing sa ticket history, merong individual copy. Kunyari, 4 yung nagpabook sa'yo, gusto ng tigi-tigisang ticket. So, individual copy mo. Kung gusto mo or gusto nila walang fare, o di i-hide mo yung fare, i-click mo lang siya. Okay, so I hope you learn sa ticket history po natin. So, thank you so much po sa